Ikaw na nanonood ngayon, alam ko mayroon kang hinahanap sa buhay mo na hindi mo pa matagpuan. Marahil ikaw ay isang estudyante, hindi mo alam kung kailan ka gagraduate. Alam mong matatapos ka, pero paano mo ito gagawin? Ikaw na mayroong pamilya, mayroon kang problema sa iyong mga anak, di kaya sa iyong asawa. Lahat yan ay pinagdaraanan ng bawat tao. Ikaw na nagtatrabaho ngayon, isang empleyado sa gobyerno o sa isang pribado, para bang mayroon kang hinahanap na hindi mo matagpuan sa iyong pinagtatrabahuhan. Ikaw na leader ng isang organisasyon, leader ng gobyerno, isang politiko o isang leader ng organisasyon na nakatutulong sa kapwa, pero naghahanap ka ng kasagutan sa iyong mga tanong. Ngayong oras na ito, nais kong tanungin, alam mo na ba ang pangunahing layunin ng buhay mo? Kapag hindi mo pa alam, mabuting balikan mo ito, sapagkat maraming mga tao ang walang magandang direksyon ng kanilang buhay sapagkat ang kanilang layunin ay hindi tiyak. Tiyakin mo muna ang layunin ng buhay mo. Kung sa ngayon ay naguguluhan ka sa layunin ng buhay mo, kaya tayo nag-i-exist sa mundong ito dahil tayo ay may katungkulang mahalin ang palibot natin. Mahalin ang kalikasan, mahalin ang iyong kapwa, mahalin ang komunidad na iyong ginagalawan. Malibang pumasok sa isip mo ang tamang pagmamahal, kailanman hindi ka magiging kontento sa iyong buhay, sapagkat ang tunay na tagumpay at kaligayahan ng tao ay ang pag-abot sa kapakanan ng iyong kapwa, ng iyong komunidad, ng kalikasang ginagalawan mo. Kapag ikaw ay natutong magmahal ng tapat, katulad ng mga batang ito, sila ay musmus, subalit ang kanilang iniisip ay para sa kapakanan ng iba. Kanilang pinagbubuti ang kanilang sarili sapagkat alam nila na samantalang ginagawa nilang pasayahin ang kanilang sarili, sasaya din naman ang kanilang kapwa. Kulayan mo ang iyong mundo sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng iyong kapwa, at habang ito ay nagiging makulay din ang iyong buhay. Habang ikaw ay nagiging makasarili, habang ikaw ay nag-iisip lamang ng iyong personal na interes, ang dulo nito ay puro kabiguan. Habang ito'y ginagawa mo, hindi ka nagiging masaya. Pero habang iniisip mo ang makakatulong sa komunidad na iyong ginagalawan, tiyak kaligayahan ang ibibigay nito sa iyo. Tingnan mo ang mga bata, kaya sila ay nagiging masaya sapagkat ang kanilang ginagawa ay hindi para lamang sa kanilang sarili, bagkus sa kanilang kalaro, bagkus sa kanilang mahal sa buhay, bagkus ito'y para sa lahat. Kaya kailanman hindi makikita ang kalungkutan sa mga batang mayroong mabuting pananaw sa buhay. Ikaw din, pag-isipan mo ang layunin ng buhay mo.